nga po ay inilabas ng Supreme Court ang listahan ng mga nakapasa sa katatapos lang po na 2024 bar exams. Oo, mula nga sa 10,483 examinees, 3,962 ang nakapasa. At kabilang na po sa numero na yan ang top 10 soon-to-be lawyers na nakakuha ng pinakamataas na grado. Ayan, ngayong Biyernes ay makakasama natin ang top 7 ng Bar Exam 2024 na nakakuha ng 83.905%. Mga kada, let's all welcome Kyle Andrew Isagire mula po sa Ateneo de Manila University. Good morning, Kyle. Hello po, Kada. Magandang umaga po. Pwede na bang tawagin na Attorney Kyle? Pwede na po. Attorney Kyle. Anong pakiramdam na meron ng attorney before your name? Hindi rin po ako makapaniwala eh. Kasi talagang nung bata pa lang ako, panaginip siya. Pero ngayon, nagkatotoo na talaga. Reality Grabe. na, Okay. no, Kyle? Gusto kong tawagin na Attorney Kyle para Attorney mag-sink in na Oo. sa'yo, di ba? Attorney Kyle, eto ba talaga ipinangarap mo nung bata ka pa? Opo eh. Talagang nung bata pa lang po ako, sigurado na ako na ito yung gusto kong gawin. Kasi simula ng bata pa lang naman po ako, alam ko na hindi ako malaking tao, hindi ako malakas sa tao, hindi ako particularly matalinong tao. Pero nung narinig ko na yung profesyon ng pagiging abogado na kaya mong ipaglaban sarili mo, ipaglaban mo yung mga taong importante sa'yo, mga taong kailangan ng tulong mo, yung idea po na yun, parang nagustuhan ko po talaga nung bata pa lang ako. May personal experience ka ba? Or meron kang mga magulang mo ba, pinangarap din maging abogado para mapunta ka dito sa landas na to? Minsan kasi meron tayong personal experience, kaya gusto nating tahakin yun. Sa akin po, wala pong personal experience. Talagang kasi yung magulang ko lang talagang suportado sa akin, sa mga panaginip ko talaga. Kaya kahit anumang pursuing kong profession, alam ko namang suportahan talaga nila ako na makamit man yun. Ayun. Ano namang naging reaction mo, Attorney Kyle? Eto Nung nalaman na. mo yung resulta sa exams. Kwentuhan mo naman kami, Kwentuhan nasaan mo ka ba kami. noon? Sino kasama mo? Nalaman ko po nung maaga-maaga pa lang na mga 1 p.m. po siya lalabas, mga 1:30. Pero nung mga oras po na yun, parang lahat ng segundo nararamdaman ko. Parang bawat segundo nakatingin ako sa oras. Ayokong ganun kasi naranasan ko na yun nung nag-boards ako na bawat segundo naramdaman ko para sa CPA boards. Kaya nung mga 10 a.m. po, luwas muna pa ako, nag-gym, tapos nag-airplane mode ako kasi naririnig ko yung mga kaibigan ko. Lahat sila nagpa-panic na, lahat kami parang takot sa lalabas na resulta. Yes, oo. Kaya yun, nasa labas lang muna ako, inubos ko muna yung oras para hindi ko maisip. Pero nung mga bandang 12 p.m., naririnig ko sa mga kaibigan ko noon, or at least nakita ko pagkatapos, na may results na pa sila nakita sa account namin para sa bar. Oh, napaaga. Oo, napaaga. Tapos hindi ko naman alam kasi nasa labas lang po ako noon. Kaya nung umuwi ako ng 1 p.m., tapos pagtanggal ko ng airplane mode, nakita ko lahat ng mga messages nila sa akin. Sobrang nabigla ako at nagsisi ako kasi hindi ko man lang nakita. So hindi ko man lang alam kung pasado ba ako or bagsak. Kaya yun, nakaabang rin ako ng mga hanggat 1:30. Kasama yung girlfriend ko po noon. Talaga nakaabang kami pinapanood yung announcement ng Supreme Court Justice. Tapos, nung nakita ko na lang yung pangalan ko, hindi ko po talaga ini-expect. Kasi una ko nakita ang pangalan ay yung sa kaibigan ko po, yung kabroad ko po, si Mark. Siya po yung sa top 18. Tapos yun pa lang, saya-saya ko na. Tapos talagang sobrang saya namin ng girlfriend ko kasi talagang mahal na mahal ko yung kaibigan ko. Pero nung nakita ko yung pangalan ko, noong time po na yun, alam ko yung audio na wala po siya ng onte. Kaya hindi ko talaga narinig man lang yung pangalan ko. Kaya nung nakita ko yung pangalan ko, nakaupo man ako, napatayo talaga ako saya. Tapos yung girlfriend ko pa umiiyak sa sobrang saya. Tapos nag-hug kami kasi talagang di kami makapaniwala sa nangyayari. Parang yung nasa isip ko pa lang before makita yun ay papasa ba ako, babagsak ba ako, kailangan ko ba itong ulitin. Pero nung nakita ko yun, hindi ako mapaniwala. Parang kahit sa panaginip man, hindi ko may expect na ganong klaseng pangyayari yung mangyayari sa Kasi akin. this is your first time, no, to try. Opo. Tapos, hindi lang basta nakapasa. Top 7. Top 7 pa. Anong pakiramdam nun? Kasi iba yung pakiramdam nung nakapasa ka sa board exam sa nasa top 7 ka. Oo. Talagang
wala akong maisip na salita para ma-define siya para sa akin. Pero parang sobrang surreal po talaga. Kasi talagang di makapanipaniwala na alam ko naman sa sarili ko before hindi naman po ako matalinong tao. Talagang, ayun po. Hindi pa ba matalino yung top 7? Kyle. Dahil sa awan lang po talaga. Very humble. Oo. Hindi, kasi ito, nakita din natin sa research ni Kyle, no, yung pinasa sa atin. Ang kwento niya doon, nung siya ay estudyante pa lamang, high school, college, parang iniisip natin nag-top 7, so nasa honor student, nasa top din siya nung nag-aaral. Pero itong si Kyle ay parang sabi niya ay average student. So meron pang mga mas matatalino sa kanya. Sobra. So ano yung ginawa mong strategy, Kyle, para makayanan mo tong makapasa sa exam at maging top 7? Gaano ba kahirap? Yun ang tanong. Para sa... Speechless! Speechless na lang. Masabi ko, mahirap naman po siya. Pero at the same time, ngayon mag-isipan ko, talagang fair po siya. Kasi alam ko na mo, simula pa lang na yung Supreme Court justices po, talagang may certain standard po silang gustong ituloy, i-maintain para siguraduhin na yung mga abogadong magiging abogado talaga ay makakaserbisyo sa lahat ng maayos na talagang mapagkakatiwalaan sila, lalo na yung buong publiko talaga, ang laking tiwala sa nagagawa ng mga abogado sa Pilipinas. Kaya alam ko naman po na kahit mahirap siya, masabi kong fair siya dahil siguro ako na yung mga nakapasa, talagang pinaghirapan, talaga. na talagang sinigurado nilang magiging magaling silang abogado. Pwede bang magbalik tanaw tayo yung pagre-review mo? Oo. Natutulog ka pa ba? Ilang kape ba ang Kasi iniinom ang mo sa kakapal ng isang mga araw? books, no? Diba? Kakapal. Nung nagsimula po ako, yung plano ko nun, at least 12 hours a day ako mag-aaral. Tapos siguro may at least isa akong araw na magpapahinga lang ako. In a week? Oo, pero anong nangyari, mga bandang July pa lang nakikita ko na sa sarili ko na ang bagal ko talaga mag-aaral. Lalo at pag makakausap ko yung mga kaibigan ko, na nakikita ko ano yung mga natapos nila, parang natakot ako sa sarili ko. Kaya kahit na may yung sabi ko sa sarili ko, okay, at least 12 hours lang ako mag-aaral para makahinga pa ako, para makatulog pa ako. Ang nangyari, parang nagpuyat na rin po talaga ako, mga Ilang libro ba padulo yun? ng July pa lang at tapos makapal buong yan. August talaga. Nagpuyat talaga ako mag-aral na tipong may pinupuntahan po akong Coffee banda shop. na 24/7 po sila. Tapos sobrang bait naman nila na pinagbibigyan nila ako na mag-aaral po ako doon mga 8 a.m. ng umaga. Tapos makakaalis lang po ako doon sa coffee shop, sa upuan doon sa coffee shop mismo, ng mga 4 to 6 a.m. ng susunod na araw na po talaga. Wow! Grabe. Tapos matulog na lang po ako ng onti, tapos tutuloy ko na lang po pagkaya ko talaga. 8 a.m. hanggang 4 4 a.m. the a.m. next day. Wow! Grabe. Nakakapag-review ka ng maingay yung environment. Yun, nag-music lang po ako para white noise po talaga, para maka-focus po ako sa inaaral ko. Pero yun nga po. Tapos ilang months ang iyong pagre-review? Yung sa akin nagsimula ako last week ng June. Tapos yun, goal ko until September 8 kasi yun po yung first day ng bar. So naka 75 days po ako ng review. Pero Diretso, straight. Diretso. pero ang recommend ko po sa iba, honestly, if may oras sila, at least 100 days po talaga. Para po, para mag-aaraw po sila, para magpahinga pa rin, para hindi nila kailangan magpuyat ng todo, para yung alam nila, yung mental state nila, yung kondisyon nila, bago magsimula yung first day pa lang, talagang alam nilang kahit anumang lumabas na tanong, masasagot nila. I think 100 days po talaga yung ideal. Pero talagang... Pero ikaw 75 days lang. Wow. Oh. And eto ba, Kyle, kasi napaisip din ako kung ganun katagal ka mag-review and all. So, syempre, apektado talaga yung routine mo. And then, nagja-gym ka, di ba? So, nawala din talaga lahat yon or Yung usual routine mo. May mini-maintain pa rin akong routine no, na, ayun, nag-gym pa rin po ako. Yung nag-aaral po ako palagi. Kasama ko pa rin yung girlfriend ko, lumabas pa minsan-minsan. Tapos yung family ko rin po. Pero
ang dami ko rin po talagang in-adjust sa routine ko na yun nga, hindi na po ako lumabas as much. Alam namin yung kailangan namin gawin. At alam namin yung ano yung kailangan namin isakripisyo. Kaya ginawa talaga namin lahat para masigurado. Kasi yung parang goal po namin lahat ng mga kabroads ko po sa Aquila Legends ay lahat kami papasa. Tapos nakukuha naman po namin yun. Kaya sobrang saya po namin yun talaga. Parang hindi kami mapaniwala kung paano kami pinagpala ng ganito ng malalim talaga. Kaya ang saya-saya namin. Deserve Alam na nyo, deserve naman din talaga. Oo, blessed din ang kada umaga kasi minsan lang kami makapag-guest ng ganito, 'di ba? Mga top-notchers, mga nasa top talaga. And you're one of the top 10. Sabi nila, kapag nasa top 10 ka daw dito sa exam, pinag-aagawan ka na daw ng mga law firms. May ganun ba na hindi na ikaw yung lalapit, parang sila na yung naghahanap sa mga nasa top? Masabi ko naman po na parang ganun naman po talaga yung sitwasyon. Pero para sa akin, nakachamba lang po talaga ako. Chamba lang yun? Hindi. Nakachamba Kyle po ako naman. na... nakachamba po ako in the sense na before pa lang nung bar, nakapag-sign po ako dun sa... Meron ka na. Before, So, nagtatrabaho ka na. Hindi pa naman po. Parang pinagbigyan nila ako na magbabakasyon muna po talaga ako until sa January po talaga para at least talagang makasimula ako ng maayos bago magsimula lahat. Tapos ayun po, nakapag-sign po ako sa SISIP ng maaga. At naging sobrang suportado naman sila sa aming lahat ng mga bago pong hires talaga nila. At nabigyan talaga kami ng opportunity. Kaya masabi ko na doon po ako nakachamba talaga. Kasi alam kong maraming mga abogado na yun, kailangan po ng trabaho talaga. Tapos hindi naman lahat may same opportunities na nakuha ko. Kaya doon lang po talaga ako masaya. After makapasa, yun yung next big question no? What's next? Saan na ba tayo magtatrabaho? Saan na mag-a-apply? And kung meron kang advice sa mga kada natin na susubok din na maging lawyer, maging abogado, ano yun? Advice na masabi ko po ay kung ano mang sitwasyon nyo. Kunyari nga po, nasabi ko kanina na yung ideal po ay 100 days. Pero yun nga lang po yung ideal. Hindi lang po porket na yung tingin kong pinakamagandang plano, na hindi lang yun yung pwedeng plano na mangyari na pwede yung gamitin para makapasa. Kasi kahit 1 month po, kung yung laging oras na meron kayo, kaya pa rin naman po talaga, naniniwala talaga ako na kaya. Kasi hindi niyo po talaga alam kung paano nag-iisip yung mga examiners, kung paano nila na-appreciate yung sagot na nagawa niyo. Kaya kahit na may trabaho po kayo, kahit po may obligasyon po kayo sa pamilya niyo, sa sarili niyo, para sa iba, para sa akin po, hindi niyo po kailangan, parang hindi niyo po kailangan malungkot na po, ay, wala akong 100 days, ito lang oras na meron ako. Kasi kaya-kaya niyo pa rin po talaga eh. Tapos, kung hindi naman kayo naniniwala sa sarili niyo na makakapasa kayo, para sa akin, yung parang kinapitan ko po during ng period kasi sobrang nakaka-depress po talaga siya na wala kang ginagawa kung hindi mag-aral lamang ay yun yung pinaghirapan mo sa 4 na taon, yun yung punto na sinuporta ka ng mamay mahal sa'yo, yun yung punto na pinaghirapan mo, yun yung punto rin na maka-move forward kasi gusto mo talagang gawin, na hindi lang siya nasa libro lamang, kung hindi talaga ma-apply mo, magamit mo para makatulong ng ibang tao, magamit mo para makatulong sa sarili mo. Tapos parang yun po yung idea na kinapitan ko. Kasi talagang para sa akin, sabik na po talaga ako na move on at maging abogado para makatulong sa ibang tao po talaga. Yun yung naging struggle mo no? Yung parang tipong review, wala ka ng ibang ginawa kundi mag-review. Parang isa yun sa mga naging stress ba, naging challenges din ba sa'yo, Kyle? Kung meron ka mga taong gustong pasalamatan, kasi, di ba, support system is very important. This is the time to thank the people.
Gusto ko magpasalamat sa magulang ko, si Voltaire and Melody ng Isaguirre. Sino makapaniwala na mapupunta tayo dito, pero sigurado ako na dahil sa suporta niyo pa lang, kaya ito naging posible. At alam kong lahat ito dahil sa inyo po, kaya masabi ko na mahal ko po talaga mga magulang ko. At alam ko kung gaano ako ka-chambaleron at sila yung naging magulang ko. Pangalawa po, gusto po magpasalamat sa girlfriend ko po, si Ana. Talagang sobrang supportado siya sa gusto kong makuha. Matagal na po kami magkasama. At talagang nag-adjust kami parehas during naghirap kami parehas. Pero never nagbago yung pagsuporta niya sa akin, yung pagmamahal niya sa akin. At masabi ko na parehas kami nagbago. Nasabay talaga. Oo, parehas kami nuhay parehas. Kaya masasabi ko na maraming pasalamat sa girlfriend ko. At sa huli, gusto ko magpasalamat sa mga naging kaibigan ko sa law school, pero particularly po yung yung Aquila Legis Fraternity. Kasi masabi ko po talaga na yun nga po, nung simula, hindi naman po ako magaling or matalinong tao. Kahit sino talaga ako, sobrang average ko lang na tao. Pero sa dami ng mga nakilala kong tao na magagaling sa fraternity namin, sa dami ng mga tao na alam kong suportado sa amin, parang nahiya ako sa sarili ko na bakit hindi ko I-push yung sarili mo. ipo-push sarili ko na hindi lang makapasa, kung hindi mag-excel talaga sa law school, sa pagiging abogado, sa bar exams. Kung alam ko naman na mas marami pang magagaling sa akin, mas marami pang matutunan. At yun nga po, parang yung idea po na yan na kaya ko pang gumaling at gusto kong gumaling, maging magaling na abogado. Yun po talaga yung naging dahilan kung bakit ako napunta sa puntong ito po. Gusto ko lang malaman kasi yung iba parang ini-aim lang nila makapasa. Oo. Kasi imagine out of 10,000, 3,000 plus lang yung pumasa. Ikaw ba in-aim mo yung maging nasa top? In-name ko po, pero hindi ako naniniwala na magagawa ko. Pero in-name ko pa rin, parang nung pinag-iisipan ko kung paano ako mag-aaral, naalala ko agad nun na ginusto ko to. Ginusto kong umabot sa top 10. Pinag-isipan ko na malalim kung paano ko siya makukuha at ano yung odds na makukuha ko siya. Pero hindi ko naniniwala na makukuha ko siya. Pero naniwala ako na basta sumikap ako ng malalim, Gagawin mo yung best. kung willing akong i-sakripisyo muna yung mga gusto kong gawin, yung mga indulgence ko, para sa kung ano talaga yung totoong importanteng bagay. Alam ko na kahit di ako niniwala, posible pa rin talaga siya mangyari. Yes, Kasi nga po, tamang-tama yan. naka-chamba lang naman po ako na... Hindi yun chamba Hindi yung ka. chamba ka. Grabe ka. Kung chamba yun, amiga, pasok. Hindi, napakalaking bagay nun, Kyle. Tulad nga ng sabi mo, hindi siya madali eh. Opo. 'Di ba? Hindi madali, ang daming gustong sumubok, ang daming sumusubok pa, 'di ba? Pero ikaw, eto ka ngayon, nagsumikap, 'di ba? Kaya naman congratulations, Kyle. Congrats, Kyle. Thank you so much for sharing being your with story. us. Maraming salamat. Yun lang talaga eh. Kailangan mag-aim ka ng mataas. 'Di ba? Aim high and believe in yourself. And sa kwento ni Kyle, ang nakita ko doon, very important po yung circle of friends, yung Totoo. people na nakapaligid sa'yo. Kasi sila yung magpo-push sa'yo, sila mag-i-inspire sa'yo. 'Di ba? To do better, to do more. Totoo. Kaya congratulations. Congrats, Kyle. Attorney Kyle. Attorney Kyle. Kailan na nga taking ninyo? January 24. January 24. Ayan. Isa ka ng ganap na abogado. Sana mas marami ka pang taong matulungan at ma-inspire. 'Di ba? Sa profession na yan. God blessed you dahil alam niya na gagamitin mo yan na instrumento para makatulong sa ibang tao. Kaya congratulations again. Thank you. Attorney Kyle Isaguirre. Congrats, Attorney Kyle. Thank you.
Kaya naman mga kada, tulad nga ng sabi ni Kyle, walang imposible kung ikaw ay maniniwala sa iyong sarili. Hi mga ka-Net25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.